Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, nababasa ko, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Magandang araw mga kaibigan. Viral ngayon sa social media ang katagang binitawan ng Pangulong Marcos, yung nandyan ang mga flood control projects na overwhelm lang. Yan, na overwhelm. Sabi, medyo may pagka-pikon. Parang naiinis na siya yung kanyang sagot sa tanong ng mga media. May pagka-asar o inis, pikon na siya. Kasi palagi daw niyang naririnig o nababasa sa mga balita nasaan ang flood control projects. Nandyan, na-overwhelm lang. Ito, mayroong post ng balita. I think Manila Bulletin itong balita ng newspaper. Nirepost nila yung statement ng presidente. Maraming nagsasabi. Nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, telebisyon, nasaan ang mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Ang daming comments. Nakakatawa. Halos lahat ng comments, hindi maligaya. Hindi sila satisfied sa ganong pronouncement ng presidente. Basahin natin ang mga comments. Si Jamal Maunte, sabi niya, ganon din ang ating President BBM na overwhelmed din siya. Hindi lang flood control projects ang na-overwhelm, pati presidente. Agree ba kayo na na-overwhelm na ang presidente? Okay. OJ Ginto, ito, magandang point ni OJ. Tapos, tumataas pa, trust rating yan. Ito na nga, kaliwat kanan na ang kapalpakan ng gobyerno. Grabe. Sa Okta Research Survey, tumataas ang rating niya. Tinalo niya na si VP Sara. Na-overwhelm na. Question mark, yung mga survey ratings na yan. Yung Philippine Star na post tungkol niyan sa Okta Research na binibida nila yung pagbaba ng trust rating ni VP Sara. Nako, ang mga comments, 99% sa nag-comments, pabor, suporta kay VP Sara. At sinasabi ng 99% sa mga comments, hindi sila naniniwala sa survey ng Okta Research. VP Sara, our next president. Ganon. Kaya medyo makita mo, mga survey na yan, mind conditioning. Okay, si Christian Voices. Maganda itong sinabi niya. Bakit sa Taguig walang flood control na projects di binabaha? Kasi maayos talaga drainage system nila kasi gawa pa dati ng Amerika. Yan. Now, yung flood control na sinasabi sa bulsa lang napunta. So, ngayon ko lang nalaman ito sa Taguig. Is it true na, siguro, part of Taguig, yung Bonifacio Global City, yung dating Fort Bonifacio, Fort McKinley ata noon na, Amerikano talagang gumawa. Ay, basta Amerikano ang gumawa. Ang ganda ng mga planning nila. Yung drainage system, hindi ka talaga babahin. Dapat ganun ang sana natin pag-implement ng mga project. Sundan natin yung mga Amerikano. Ilang billion? 1.44 billion per day ang ginagastos natin. Pera natin yon. Palagi lang magbaha kahit saan. So, wala, hindi ako maniwala dito na nandyan. Yes, nandyan. Kailang substandard pagkagawa. Okay, ano pang mga... Ito, Lolola Echevarria. Maganda ang kanyang comment. Okay lang yan, Mr. President.
kahit batikusin tayo ng sambayanang Pilipino, kadikit naman natin ang mga mainstream media network. Hindi nila tayo sisiraan at pababanguhin pa nila tayo sa mga news nila. Kasarkastik din ito nga mainstream media, pababanguhin kayo. So, huwag kayong ma-overwhelm, Mr. President. Sinasabi nitong si Echavarria. Sabi, ginawa ng Harold Taliktik. Sabi niya, naalala ko nung SONA, nung ipinagmalaki ni BBM ang flood control projects 5,500 sa buong Pilipinas. Nagpalakpakan ang mga tao. Talagang ma-overwhelm ka sa ganitong success. Pero ngayon, na-fact check sila ng bagyo. Ang sagot, na-overwhelm lang. Grabe, kasagad sa buto ang kabulukan ng sistema niya. So, masaya kayo noon. Huwag kayong mainis ngayon dahil kung hindi sana binanggit ng Pangulo sa SONA, yung 5,500 flood control projects, baka hindi masyadong issue ito ngayon. So, sila ang nagsimula ng kanilang problema. Kaya ang taong bayan may basihan sa paniningil kasi pera ng taong bayan ang ginagastos sa 5,500 control projects. Alam nga naman, napabayaan na lang. Okay. Ano ba? Jenny Lee Ayaton, sabi, kawawang bayan. JC Tolibas, so overwhelming. Okay, so, ayan. 3 years na si PBBM sa panunungkulan. Kahit isa, wala ako nabalitaan na nagawa niya like infrastructure projects. Isa pa, binila na ng congressman, chopper niya, yung budget ng flood control. So, halos lahat. Negative ang dating. So, sana this is a wake-up call for this government na ayusin ang pag-implement. Tinanong siya ng media, imbestigahan ba? Nako, yung sagot niya, yes, imbestigahan. I have no problem. Kaya lang, nagsumagot siya na, look, let's understand, two sides of the coin. Parang, dinidipinsahan niya ang mga projects. Dinidipinsahan niya ang mga kontraktor o yung mga naghahawak ng pundo. Ano ba yan? Okay, panoorin natin itong balita ng UNTV, yung tungkol sa pag-amin ng Pangulo na may problema at iimbestigahan kunukay. Maraming nagsasabi, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, television, nasa na mga flood control. Nandyan ang mga flood control na overwhelm lang. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naghahanap kung nasaan ang mga flood control project ng pamahalaan na inaasahan sana na makatutulong upang hindi gaano tumaas ang mga pagbaha sa mga lugar na naapektuhan ng magkasunod na bagyo. Paliwanag ni Pangulong Marcos, hindi lang talaga nakayanan ng mga flood control ang malaking volume ng tubig na ibinagsak ng ulan ng Bagyong Christine, lalo na sa Bicol Region at malaking bahagi ng Calabarzon Region. Ayon sa Pangulo, walang problema sa kanya kung bubusisiin man o iimbestigahan ng Kongreso ang budget na inilaan para sa mga flood control project. Sige. Wala akong problema. But also they have to realize there are two sides to this. Sinasabi yung flood control, talagang nang-overwhelm ang flood control natin. May flood control tayo, hindi kaya. Hindi talaga kaya dahil sa buong kasaysayan ng Pilipinas, wala pang ganito. Ngayon lang natin haharapin ito. Kaya dapat maunawaan talaga ng tao, hindi lamang yung budget po, hindi kung ano yung science. What's the science? Follow the science. See what's happening. Binigyan din ni PBBM na dapat ring pagtuunan ngayon ng pamahalaan kung papaano matutugunan ang epekto ng climate change. It's something that we have to deal with. We have to be smarter. We have to be more technologically aware of what is available so that we can reduce the effects. Ito ang tulay na nasira na nagdudugtong sa bayan ng Laurel at ng Agoncillo.
na dahil nga sa pag-apaw ng ilog ay naputol. Dahil nga sa iniiwang pinsala ngayon ng kalamidad ayon kay Pangulong Marcos, kailangan tignan muli ang disenyo at patatagin ang mga infrastrukturang itinatayo ng pamahalaan. Kaya gagawin natin, babaguhin natin ang mga design, patitibayan natin yung mga infrastructure, mga flood control, yung mga slope protection, pati yung mga tulay. Lahat yan, kailangan natin baguhin, tignan natin ang mas magandang design.